din ngayon itong bakbakang Sal Panelo at Madam Harry Roque. Di ba naglabas na nga yung Pampanga Court ng warrant of arrest kay Harry Roque at doon sa 40 iba pa. Ngayon, itong tirada naman niya, sabi rito, nag-issue pahayag, Harry Roque nag-issue ng pahayag ukol sa napabalitang arrest warrant niya. Ako'y biktima ng politika, sabi niya. So pinupolitika lang naman daw siya. Tsaka meron siyang application sa the Netherlands para sa political asylum, 'di ba? Because of fear of getting or persecuted sa kanyang sariling bansa, lalo na pag-uwi niya. Now, akala yata nito ni Harry Roque, ganun lang kadali, uutuin mo yung the Netherlands na ako'y pinupolitika, ako nanganganib ang buhay dahil sa politika. 'Di ba? Siyempre, there will be investigations. Tapos sabi nga ng gobyerno nila Conti, Attorney Conti, haharangin namin yan, tsaka isang Filipino Filipino-Dutch, haharangin din niya yung application nito ni Harry Roque. Ito ngayon ang malupit, si Sal Panelo. Sabi ni Sal Panelo, I do not think, kasi tinatanong siya na, sabi ni Harrieta, pinupolitika daw siya, is being politically persecuted. So sagot niya, no, I do not think Harry Roque is being politically persecuted. Kung ako sa kanya, abogado naman siya, harapin niya. Tama, di ba? Magpakalalaki, abogado naman harapin niya. Wala namang kasong di ba? Ay nako. Wala naman siya kasong matatakasan No. Unless mag-grant ng the Netherlands yung kanyang request, 'di ba, na political asylum. Now, ang tanong, bakit ganito? Parang hindi sila magkasundo. Alam niyo, napansin ko lang talaga 'yan. Parang couple of years ago na ayaw talaga nito ni Sal Panelo kay Harry Roque. Sometimes sinasabi niya, sino ba siya? Hindi ko kakilala yan Bakit? Originally po, si Harry Roque ay kontra kay Duterte. Noong 2015, sinasabi niya na mamamatay tao si Digong, huwag niyong iboto yan, bla bla bla. Tapos siya rin ang isa sa mga nagpi-pressure, no? Isa siya sa mga lobbyist na tinatawag para tayo ay sumali sa ICC. At yun na nga po nangyari, sumali tayo during time ni ERAP. Tapos 11 years later, na lang panahon ni Pinoy, 2011, ng November, doon naman po ito na-ratify yung Rome Statute. So, yung mga pananalita, yung paninindigan ni Harry Roque noon bilang human rights advocate, diba? Tapos biglang naging kakampi ni Duterte. Etong si Panelo, 2015 pa lang din ay nangungulit na to kay Digong na kumandidato ka nga magpresidente. Pareho silang mga taga Davao. Matagal yan ng kaibigan si Digong. So sabi ko nga, kaibigan ka, 'di ba? Ilayo mo sa masamang impluwensya, sa masamang espiritu yung iyong kaibigan. So, and then there was a time na nagkakamali, kung 2023 yon, 2024, sabi ni Harry Roque, tinawagan ako ni Tatay Digong. Yon. Tapos at any time ay aarestuhin siya. So nabalitaan nito ngayon ni Panelo, tinawagan si Digong. Totoo ba yung nabalitaan ko na sabi mo daw, tinawagan mo si Harry Roque na aarestuhin ka anytime? Sabi ni Digong, wala man akong tinawagan. Hindi man ako nagtawag. So yung nagsabi, si Harry Roque. Diba? So doon nagsimula yan yung galit nito ni Sal Panelo dahil maliwanag
sana maintindihan din ng mga DDS, ginagamit lang ni Harry Roque si Digong, pinapasama para madisgrasya. At yun na nga, nasa ICC na tuloy. Di ba? At ngayon, gamit na naman ni Akla para sa kanyang application sa the Netherlands for political asylum. Ay nako, itong dalawang ito talaga. Okay, so iwan na nga muna natin to. Maikli lang naman na topic to eh. Kasi may mga nagtataka, bakit ano yan, rumble na sila, kakagulo na. No, hindi. Dati na talagang ayaw ni Panelo sa kanya. Kataon lang talaga si Duterte para matahimik ang matabil na bunganga ni Roque, inoperahan. No? Pera. No, inoferahan ng posisyon. At yun na nga, naging tagangaw-ngaw ni Digong naging spokesperson si Harry Roque. Okay, singit natin tong attorney ni